Anong petsa ka pumunta dun sa DFA Kidapawan? January 28 po. Anong petsa at taon daw inilabas itong passport na umano'y kapangalan mo? December 13 po, 2019. December 13, 2019, in-issue yung passport na kapangalan mo, ka-address mo din, tama ba? Opo. Ka-birthday mo din? Yes po, pati parents po. Pati magulang, so lahat parehas na parehas. Opo. So ngayon, January 28, nagreklamo ka na din mismo sa DFA nung time na pag-apply mo. Anong sinabi nila sa'yo? Ano po, meron na daw po ako ng passport. Ito, nakita natin na hindi lang first time ang ganitong klaseng pangyayari. Kasi unang-una, may mga valid documents dapat na gagamitin dyan bago makapag-apply ng isang passport. Unless may isang tao na talagang gumagawa ng passport, gumagamit ng mga identidad na hindi pa rehistrado. Ma'am, matanong ko lang no, anong petsa ka pumunta dun sa DFA Kidapawan? January 28 po. 28. Okay. Ngayon ma'am, anong petsa at taon daw inilabas itong passport na umano'y kapangalan mo? December 13 po, 2019. December 13, 2019. Okay? Opo. Ngayon, regarding dun sa passport, December 13, 2019, meron ba ding ibang kasalukuyan na posibleng pinuntahan or hindi na din dinisclose sa'yo? Wala din po. Wala po sinabi ang DFA kung saan po siya nagpunta kasi ang sabi nila is magpunta po ako sa immigration po. Okay. December 13, 2019, in-issue yung passport na kapangalan mo, ka-address mo din, tama ba? Opo. Ka-birthday mo din? Yes po, pati parents po. Pati magulang, so lahat parehas na parehas. Opo. So ngayon, anong sinabi ng DFA sa'yo dun sa mismong tanggapan nila? Nakikitaan ba nila ng possible identity theft? Yes po, sir. Kasi yung sa picture, magkaiba po kami ng picture. Iba po kami yung itsura. Anong itsura ng isa? Mapayat, medyo morena, medyo maputi? Ano bang nakita mo? Morena din po siya. Kulot din po siya. Pero yung yung shape ng mukha namin is iba. Yung? Iba yung mata, yung shape ng mata. Anong shape ng mata? Singkit? Malaki? Ano bang nakita mo? Hindi din siya singkit, sir. Hindi naman po siya singkit. Hindi naman singkit. So, ang masasabi mo naman ay malayong-malayo sa itsura mo. Opo. Ano ba yung itsura na nakita mo? Mukha ba siyang taga Mindanao, Visayas, Luzon? Mukhang taga Mindanao din po siya. So ngayon, January 28, nagreklamo ka na din mismo sa DFA nung time na pag-apply mo. Opo. Anong sinabi nila sa'yo? Meron na daw po ako ng passport. Sinabi ba nila, naiimbestigahan nila, titignan nila kung ano ba magagawa nila? May na-explain ba sa'yo kung anong susunod na hakbang na gagawin nila? Wala naman po silang kinuan. Ang sabi nila is magpunta ako ng immigration. Doon po ako magkuan. Tapos para malaman ko din po kung saan po siyang country nakapunta. Tapos meron silang pinakomply sa akin nga requirements para daw po makakuha ako ng passport ko. Ngayon, na-comply mo ba yung requirements nun? Yung papunta po kasi ng immigration, sir, is hindi sila sa Jansan, hindi po kasi sila mag-catered ng yung case ko. Kasi wala daw silang access sa website nila. So okay, Ma'am Aileen, no, regarding dito sa case mo, gusto lang mo din malaman kung ano ba din ang gagawin mo sa susunod. Tama ba? Okay. Sige. Ganito ma'am, no, magko-consult kami ngayon dito sa abogado namin mamayang konti. Pero meron din statement ng DFA Central or yung main. So ayon sa Department of Foreign Affairs Office of Consular Affairs or OCA, magkakaroon sila ng proper investigation tungkol sa passport ng aplikante. Depende sa kalalabasan ng investigasyon, magkakaroon ng aksyon ng DFA tungkol sa cancellation ng passport sa naunang na-issue sa isang individual na may assumed identity at magkakaroon ng issuance of passport sa tamang tao. So ma'am, yan naman din palang sinabi ng ating DFA ngayong araw na kung saan yung mismong case mo ay iimbestigahan nila. Now, kung makita nila na with proper reason na para kanselahin nila yung isang passport, then kakanselahin nila yun, ma'am. At walang problema, magkakaroon din ng notice yun. Sa kung saan mang bansa siya, pagka uuwi siya, magkakaroon ng notice man yun. Yes, sa ganitong sitwasyon po, lalo na kung may record po talaga na may kumuha, gagawa po tayo ng sinumpang salaysay na magpapahayag. Ito pong lumapit sa binabanggit ko po dito, pinaka-remedyo po dito. Sa tingin ko po, yun din ang hihingi ng Department of Foreign Affairs. Magsagawa po itong ating panuhin
itong Okay. nagrereklamo sa atin, Mm. sinumpang salaysay, an affidavit of disclaimer, magsasabi, yung pong inilabas yung pasaporte ko 2019, hindi po akin yan. Pangalan ko yan, detalye ko yan. Pero sa totoo lang, hindi po ako kumuha niyan. At meron pong gumamit ng walang pahintulot sa mga detalye ng pagkatao ko yan. So, isasubmit po natin yan sa Department of Foreign Affairs, and then kakibat po no, nakalagay sa dulo ng affidavit nito pong nagrereklamo sa atin na iwalang visa muna yung pasaporte na nailabas noong 2019. Tama. So, both an information from the affidavit about the true state of facts, and secondly, informasyon o di kaya kahilingan, babaliwalayin nyo muna yung pasporte na yun para mapilitan yung tao na lumitaw. Ganun po yun, Ginoong Carl Tulfo. Tama no, attorney. Kasi lumapit lang naman ito si Ma'am Aileen. Sa kagustuhan niya na magtrabaho sana sa abroad bilang isang OFW. Nagulat siya. Nung pagpunta nila ng DFA, may kapangalan at kaparehas daw siya. Pero magkaiba daw sa picture. So, ngayon, attorney, magandang inyong sinabi na kung saan possible magkaroon ng affidavit na pwede niya sabihin yung kung ano man yung statement niya, yung facts and everything, para ma-cancel yung passport ng kasalukuyan na kung sino man nang gumagamit ng kanyang pangalan. And tama, attorney, na once na makancela yun, ay para magre-red flag na yun or magno-notice na yun sa mga ibang bansa habang nandun siya. Tama po kayo. At para po makatulong ang help desk Pabitag mo, ito pong ating mga magigiting na mga investigador, pwede pong kunin na yung mga detalye, ipadala po sa akin dito sa komunikasyong ito. Gagawin po natin yung affidavit, ipadadala natin ulit dyan sa inyo. Mabuti. At yun ang ipadala po sa kanila para nang sa ganun, mabilis po ang pagkilos. At mailapit po kaagad. At the very least, doon po sa Consular Affairs, dyan po sa may Makapagal Avenue, dyan Okay. sa Puy Paranaque City. Ginoong Alright. Carl Tulfo. Okay, Ma'am Aileen, nakuha mo ba yun? Yes po. Pati si attorney ba daw sa assist na sa inyo para sa paggawa ng inyong affidavit para mas mapadali ang inyong proseso. Okay, Ma'am Aileen? Yes po, sir. Alright. So with that said, Attorney Batas, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po from the city that never sleeps dito po sa New York City. Masayang kasama sa paglilingkod ni Ginoong Carl Tulfo, si Attorney Batas Mauricio. Magandang araw po sa ating lahat. Alright. Okay. So, ngayon, no, regarding dito sa case na ito, nakita natin na hindi lang first time ang ganitong klaseng pangyayari. Ngayon, kung titignan natin, ayoko mag-akusa regarding dito, pero mukhang may mga possible na sangkot dito sa umunoy paggagamit ng isang pangalan kasi unang-una, may mga valid documents dapat na gagamitin dyan bago makapag-apply ng isang passport. Unless may isang tao na talagang gumagawa ng passport, gumagamit ng mga identidad na hindi pa rehistrado, kagaya sa ganitong klaseng case ni Ma'am Aileen. So balikan natin, Ma'am Aileen, nandiyan ka pa? Yes po. Ma'am Aileen, magpapasalamat din kami sa inyo sa paglapit dito sa aming tanggapan regarding this pero asahan nyo na tuluyan kami makikipag-ugnayan. Pati dito sa concern mo sa immigration, subukan din namin tawagan mamaya after ng program para mabigyan din kayo ng update regarding sa impormasyon kung saan man nagamit itong mismong passport na nakapangalan sa inyo. Okay, ma'am? Okay po. Salamat po, sir. Alright, maraming salamat din sa inyo. So nakita natin mga boss dito sa ating sumbong ngayong araw, mga napag-usapan at inimbestigahan natin na mga klaseng sumbong. Unang-una yung kay Kapitan regarding sa mga processes. Sure, merong kakulangan ng kaalaman, pero kung pag-uusapan ang kanyang responsibilidad at obligasyon sa kanyang posisyon, abay malaki yan. Unang-una pag-uusapan, siya ba ay fit sa kanyang posisyon? Dito naman sa pangalawang pag pinag-uusapan natin kanina, simple lang naman, passport, mag-a-apply sana, kagustuhan pumunta ng abroad, pero ang naging problema is may gumamit na pala ng kanyang pangalan. So, with that said, dyan po tayo nagtatapos sa ating mga reklamo at sumbong ngayong araw. Ito ang Help Desk. Ipabitag mo.